Parang 1 week din akong hindi nakapag-vlog kasi sobrang na-busy talaga ako sa work. Meron kasi akong ginagawang malaking transition kaya naman eto na talaga. At for now ay makakapag-upload na tayo. Sunday nga pala ito guys at bumili ako ng sukang pinakurat kasi mag-uulam daw kami ng nilagang baboy. Syempre pag ganyan yung ulam masarap pag may suka at saka asin yung sausawan natin. Yan naman yung outfit ko at pumunta nga pala ako sa bahay ng ate at tita ko at naabutan ko nga silang nagbabalot ng pang box nila sa Pilipinas. Abay sana all. Sobrang dami nga nang ipapadala nila at sana soon ay magagawa ko din ito sa aking family at talagang masasaya talaga yung aking pamilya lalo-lalo na yung mga kapatid ko. Ito nga palang pinadala nila tita guys ay konsumo nga pala ito dun sa Pilipinas. At eto nga yan yung mga basic, 'di ba? Mga sabon panlaba, sabon panligo at syempre, yan din yung mga mismong pinamimigay natin sa mga kapitbahay. At eto na nga, bumaba muna kami sa New Era Supermarket kasi may baboy dito. At bibili kami ng pork ribs kasi magninilaga nga kami. At eto nga, medyo na-amaze nga ako dito nila kuya kasi ganito yung pangkat nila. Parang nakakatakot siya at the same time amazing kasi naku sobrang talas nga pala nito o kahit sobrang frozen na ng karne ay talagang nakakat pa din ito. Naku nakakatakot paano kung kamay mo makat siya ng accidentally at sana naman hindi mangyari iyon. At eto nga naglibot-libot muna kami dito kasi naghahanap kami ng pansahog ng nilagang baboy. Madaming ang sale at eto nga fast forward kaagad na luto na nga. Sobrang sarap nga nito kasi yung sabaw niya ay maasim-asim at parang sinigang na nilagang baboy na nga siya. Ito na, upo na ako at hindi nagpahuli. Syempre, niready ko ang aking pangmalakasang sausawan na pinakurat at palagi talaga akong nakabili niyan. At ngayon lang pala ako nakakain ulit ng baboy kasi dun sa India ay hindi talaga at naging vegetarian ako for 1 month. Sobrang sarap talaga ng sabaw at dito ko na-realize na iba talaga yung gulay kapag walang sahog na baboy. Kasi tinry ko din dun sa Indian, nagsabaw ako ng may repolyo at saka yung mga basic natin na sibuyas, garlic, ganun. Pero iba talaga yung lasa niya guys kapag meron siyang baboy. Pinakaayaw ko sa lahat ay tofu. Sobrang ayaw ko talaga niyan. Kaya naman yung nandun sa India ay naumay talaga ako at sobrang namiss ko kaagad yung baboy. Sobrang sarap nga ng higop ng sabaw ko dyan, lalong lalo na din sina ate at si tita kasi cravings nila ito. Alam niyo ba guys, napakaswerte ko kanila ate kasi nalilibre minsan yung pagkain ko at pamilya lang naman kasi kami. At napakaswerte ko din kasi yung saan ako tumitira ngayon ay katapat lang ng building nila ate. Palagi nila akong tinatawag kapag nagluluto sila. At talaga naman yung luto ni tita ay sobrang sarap at pang Pilipinas talaga. 'Di ba ang dami ko ng at dito nga pala guys ay medyo busy yung person tapos medyo stress ako dyan kaya chinichika-chika ko nila ate yung mga nangyayari sa aking life this past few days. Alam nyo ba meron talagang mga taong pinapansin ka lang pag meron silang kailangan. Yan talaga yung na-realize ko guys at nagtanong ako sa partner ko paano maging malakas na person ganon. Kasi ako talaga ay madali lang akong maapektuhan at very emotional ako na tao. Kapag may mga mangyayaring ganyan, tas hindi ako pinapansin kahit wala naman akong ginawa, ay talagang nasasaktan ako at naiiyak. Kaya naman guys, chinika ko yan kanila ate. Tingin nyo lang dyan ay kumakain ako pero talagang binuhos ko lahat ng aking hinanakit sa mga taong nasa paligid ko. Abay wala naman akong ginawa pero ba't ganun kaya sila yung pag-uugali nila towards sa akin. Pero bahala na guys at soon sana ma-realize nila na mali yung ginagawa nila at hindi nila dapat gawin yun para hindi maging awkward yung situation. Lesson learned ko dito nang naka-abroad na ako ng mga 6 months ay na-realize ko na dapat be wise talaga sa pag-choose ng mga friends mo. Yung mga taong nakapaligid sa'yo at kung sino
yung iyong pang trust, yung para bang i-trust mo kasi madami talaga taong nagbabackstab para naman sila ay umangat. At meron ding mga tao talaga na yung gusto nilang pa-leader tapos pag ayaw nila sa'yo ay dinadamay nila yung ibang tao. Chine-change nila yung point of view ng ibang tao para maging ayaw din sa'yo. Sobrang sakit talaga nang nangyari sa akin kasi akala ko sobrang close na namin. Pero I feel distant from them. Sila naman mismo yung nagdistansya ng sarili nila sa akin at wala akong magagawa dun. Kaya sabi ng partner ko ay tumigil na lang ako sa paghabol sa kanila tapos focus na lang ako sa work, ganun. Tapos sabi din nila ni ate sa akin na focus na lang ako sa work at kapag hindi ako komportable ay pag-igihin ko na lang matapos yung contract ko. Tapos maghanap na lang ako ng work kung saan magiging komportable ako at magugustuhan ko yung work ko. Syempre guys, wala naman tayong magagawa pag mga ganun kasi hindi naman natin kontrolado lahat ng gagawin o pag-iisip ng mga tao, pero okay lang yun. And back to the topic, sobrang sarap nga pala ng ulam namin at sobrang mamimiss ko talaga to palagi every weekend. Kahit araw-araw ko pa siguro tong ulamin ay hindi ako magsasawa. Masarap talaga ang pork kapag nilaga tapos sobrang lambot tas may sausawan ka pang suka na may asin. Pinakurat pala yung palagi kong binibili guys kasi sobrang sarap nito. Alam mo yung tuba na suka sa Visayas, ganyan talaga yung lasa. Ako kasi ay laking Bisaya talaga ako, kaya yan yung panlasa ko. Yan yung gusto ko, yung natural. Ayoko yung dato puti na suka. Sobrang ganda din pala dito ng tirahan ni ate kasi sobrang laki, maaliwalas. At saka kahit 5 siguro kami dito ay pwede kaming magtakbo-takbo. Kaso nga lang mahal ito, nasa around 3,000 yung binabayaran niya every month including yung dewa. Yung dewa nga pala dito is yung electricity at saka yung water. Sana soon ay makaka-afford din ako ng ganitong apartment para naman ay parang komportable na tayo at wala na talaga tayong kaagaw. Kasi guys, as of now, tumitira ako sa isang partition tapos share kami lahat. Syempre, hindi pa natin afford yung mga bagay-bagay na to. Pero kung i-convert natin sa Pilipinas, halos yung binabayaran ko ay mga 18,000. Ganun, diba? Sobrang mahal. Ganyan talaga dito sa Dubai. Kaya kapag nangangarap kang pumunta ka dito, abay dapat i-ready mo na yung bulsa mo. Kasi malaki nga yung sahuran pero yung cost of living ay mahal naman dito. Alam niyo ba guys, tuwing nagvo-voice over ako ay naguguluhan talaga ako kung ano yung gagamitin kong lengguwahe. Kung magbibisaya, magtatagalog, or mag-English. Kasi yung mga ganun ay, yung mga kapaligid kong tao ay may mga English, Tagalog at saka Bisaya. Pero minsan gusto kong magtagalog kasi gusto kong masanay. Halos kasi ng mga taong nakakasalimwa ko dito ay mga Tagalog, kaya naman sasanayin na natin yung ating sarili. And I'm so lucky na yung mga kasamahan mostly ko dito sa partition ay Bisaya din sila. Kaya feeling ko lang din ay nasa Cebu ako. At eto na nga guys, napasarap nga yung kain ko dyan. Alam nyo bang ako yung huling tumayo dyan kasi sobrang namiss ko talaga yung pagkain na ito. At napaisip ako kung babalik pa ba ako sa India kasi hindi ko kayang maging vegetarian, no? Kapag ganito naman talaga yung ulam, may napapa-extra rice tayo at kahit si tita hindi nakataka sa extra rice. Salamat pala sa nanonood ng aking mga videos at kahit na hindi naman siya gaanong interesting para sa akin kasi hindi ako katulad ng ibang vloggers na madaming budget tapos nakapag-travel. Ang akin lang is daily vlog ko lang. Ganito lang. Gusto ko lang i-share kung anong buhay ko dito. Thank you for watching.